True, sunset. Okay, good morning po. Tayo po start na. Sa page number 32, awitin natin yung To God be the Glory. Page 32. Sunshine, page number 26.
tayo lahat, tayo pinalangin. Let's pray. Panginoon Diyos, salamat po muli sa umaga ito, sa panibagong buhay, kalakasan, oportunidad. Ang iyo po ay naabot po dito sa iyong bahay sa mga upang salamatan ka namin sa iyong katapatan, sa iyong kabaitan, sa gabi namin, Lord. At dito sa lahat, sa pili niyo po buhay na aming mga pangailangan, mapapatawad sa aming mga kakulangan. Dalangin po namin, Lord, na araw po ito, na mga patuloy mo i-bless po ang bawat isa sa amin. Even po yung mga naman sulit online, kung may karamdaman, Panginoon Diyos, with your healing hands, dalangin po namin. Ilang pinagdahilan, kami pong lahat, Panginoon Diyos, bunga po ng paibay po ang klima, isang mainit, isang panglan, kaya kami po ay nagkakaroon na physical reaction. Kaya niyo po ang aming pagpapatuloy, pagkatapos po ito ang dalangin, Amen. Sige po, ganyan tayo makaupo. Welcome muli sa ating okay. So, pag-alalan po natin itong ito po na ituro ko na last na tayo po nasa doon, but I would like to request once again for the sake ng mga baguhan, ano? So po, ito po yung pinakamahalaga pong pag-aaral, karamihan ng mga pastor, karamihan ng mga leaders. Pero of course, hindi lang mga pastors and leaders, even mga member dapat po natin master itong mga aral na ito, yung dispensational, yung biblical dispensational truths. Ano po. So, unang talatang bubuksan natin dun sa ikalawang Timothy chapter 2 verse 15. And then po natin yung tatlong greatest gift of God sa mundo nito. Of course, walang ibang ating Panginoon, ang kanyang salita, the Word of God, and of course, yung Christianity. So, huwag natin kakaligtaan po yung tatlo na yun. The three greatest gift of God here on earth, Christianity, yung Lord Jesus Christ Himself, being our Savior, and the Word of God, ito po yung tinatawag na written Word of God na magiging guide natin. At ang pangatlo po yung Christianity. Sa Amerika, ito po yung the greatest legacy of the United States here in the Philippines. Yung contribution po nila yung Christianity. And of course, yung Philippine Constitution, yun ang legacy yan na iniwan sa atin. But the Christianity, ito po yung contribution po nila. Ang lagi pong blessing po for the Filipino citizen na mapaabot sa atin ng gospel. So 2 Timothy chapter 2, ito po yung foundational text natin. Sabi ng verse 15, study. So ang unang bungad ng talanta, the word study. So we are commanded to study, to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Tinawag pong word of truth ito dahil katotohanan po ang kaniyang itinuturo sa atin. At ang truth nito, walang iba ang salita ng Diyos. Sinabi ng Biblia, siya yung truth in John chapter 14 verse number 6. And ang sabihin po ng John 14:14, thy word is truth. Sanctify thy word is truth. Ang salita ng Panginoon, ito ay katotohanan. And sabi ng Hebrews 4:12, for the word of God is quick, ito'y buhay, powerful, ito'y makapangyarihan, powerful, sabi sharper, matalas, and then piercing, tumatagos yan, discerner po siya into the intents and hearts of man. Kaya na-detect niya, alam ng word of God, kung ano ang katayuan ng isang tao, whether siya ay mayroon ng relasyon sa Panginoon, or still, siya nananatiling unsaved, no? And regenerate. Because the Word of God, ito po yung mag-regenerate po sa atin. Ito po yung magkakaroon tayo ng born again, o yung nature natin, mababago from Adamic nature, magkakaroon tayo ng divine nature na ito'y galing sa ating Panginoon. So, using the Word of God. And then, sabi ng John 6:63, so, lahat po ng mga churches ngayon, tinuturo po nila Word of God. Kasi nga, ito po yung mahalaga pong bagay sa buhay ng tao. Sabi ng John 6,
verse number 63. It is a spirit that we connect. So, ibig sabihin ito, yung banal spirito, siya yung bumubuhay sa laman. Sabi niya, sa spirito, the flesh profited nothing. But, sabi ito, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, kaya ang tao po na unregenerate, unsaved, hindi niya kailanman maintindihan yung deep things of God, and even yung pag-aaral dito sa tinatawag na dispensational truth, hindi mo naiintindihan ng tao. Hanggang hindi po mabuborn again yung kanyang spirito, because ang kausap ng Holy Spirit of God is the Spirit of man. Kaya tayo po'y naging Kristiyano, meron tayong apat na parte ng buhay natin. So, meron tayong living soul, meron tayong regenerate na spirito, yun po yung na-born again. And then we have our soul, ito po yung redeemed. Then we have the Holy Spirit of God, na the moment we receive the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit of God will dwell upon us. Ngayon po, bigyan natin pakahulugan yung salitang dispensation. So, ang salitang dispensation, so, narinig ko kahapon yung speaker, no, madalas siyang nagpo-quote ng mga Greek word. Kaya lang, dito lang po sa ating pag-aaral, but I'm not using Greek. Every time I quiz, hindi mo marinig sa akin yan. Alam, panakala kinakalabit nila yan. Kasi nga naman, ang New Testament, it was, came from the Greek word, tapos translate siya sa English language. Then, yung Hebrew, the Old Testament, yan po ang kanyang original na pagkasulat. From Hebrew, ito ay translate into an English language. Kaya meron tayong 66 books na composed of Old Testament and New Testament, equivalent to 66 books, no? So again, the New Testament, it was written from Greek to English, then the Old Testament from Hebrew to English. Though ang ating Biblia, 7 times na po yan na kanila pong sinalin from the original. So the language of the Bible is Hebrew. So, the word dispensation, ito po ay galing sa salitang Greek, which mean oikonomia, meaning ito po yung stewardship, yung pagkakatiwala, or in other words, ito yung administration. Parang halimbawa, nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, so ikaw yung admin, so ikaw yung nakakalam, ikaw yung nagpapalakad ng kumpanya. Or hindi yan ganyan, ikaw yung tinatawag na management of a household, no? Ikaw yung namumuna doon sa tinatawag na household. Sa Biblia, ito po ay tumutukoy doon sa mga period in which God entrusts people with a specific responsibility. When God created man, Adam and Eve, nilagay sila sa Garden of Eden, hindi po nagtapos po doon. Binigyan silang responsibility. Mga tungkulin na dapat nilang gampanan. Not only specific responsibilities, iba yung sa head, iba yung sa lalaki na si Adan, iba rin po sa babae na si Eva. Similar sa ating mga pamilya, iba yung responsibilidad ng ama bilang overall responsibility sa kanyang family. And then, not only responsibility, yung to test their obedience. Ngayon, when Adam and Eve, nasa Garden of Eden sila ay tines ng Panginoon. Kung sila ay, from the day na sila ay nilalang ng Diyos, no? Sila kaya ay magpapatuloy na susunod sa Panginoon. Alam naman natin ang kwento, di ba? Hindi sila nagpatuloy na sumunod. Instead of being obedient, sila ay nag-disobey. So as a result, sila po ay nawala sa paradise. Ito yung naging bunga ngayon, na by the disobedience of one, many were made sinners. And Tony Don, hindi lang po yun responsibility to test their obedience, to reveal more of His will, para i-reveal ng mas marami pa ang kalooban ng Panginoon. At hindi lang po yun nag-demonstrate ng tinatawag na justice and disgrace. Yung makikita natin dito, di po, in between Genesis 1 and 2, wala pang kasalanan na nagaganap po doon. Eh mamaya, papasok tayo doon sa unang dispensation,
ano ang particular na period, yung unang dispensation sa Bible. Sino ba yung kausap ng Panginoon? Paano ang ginawang paraan ng Diyos nung mahulog ang tao? Did He curse them? Did He punish them then? Pinanis ba sila o pinaruso sila ng Panginoon? Kaya dito papasok yung justice and His grace. Meron siyang paghatol at the same time, meron siyang kalakip na biyaya ng Panginoon. Kaya ang Panginoon ay God of all grace ang ating Panginoon. So yun po ang nakita natin dito na hulugan po ng salitang dispensation. Sa salitang English, ito po yung kahulugan niya, stewardship, administration, o yung tinatawag na management. Kung paano mo imamanage ang sambahayan mo. Paano imamanage ni Adam and Eve yung kanilang sambahayan? Kasi sila yung kaunang tumira dito sa Garden of Eden. And then later on, nagkaroon silang family. So, paano sila susunod doon sa kalooban ng Panginoon? Na hindi sila magkakasala. Maiwasan nila yung parusa ng Panginoon. Pero naman natin yung kwento, di ba? Hindi sila 100% na nag-obey. Kaya bunga na lang po yung kaganapan sa mundong ito. What took place in the Garden of Eden is the result of what is happening right now. Amen? So, why we study dispensation? So, bago natin pupunta yung unang dispensation, bakit kailangan natin pag-aralan ng dispensations? So, again, number one, ito po yung unang punto natin. Sana magsusulat tayo dito kaso hindi pa naayos yung ating whiteboard. No? Number one, to understand God's progressive revelation. Yun ang unang kadahilanan bakit pinapag-aralan natin yung dispensation. Alam niyo, pagka na-master mo ito from Genesis all the way to Revelation, hindi ka mawawala dun sa Bible study mo. Alam mo yung gagamitin mo kung kailan sinabi, sinong kausap ng Panginoon, what particular time, sino yung kanyang mga kausap. So, yan ang kagandaan po ng mayroon kang tinatawag na right division of the Bible. Kaya pinapag-aralan natin ngayon yung administration, yung dispensation ng pagkahulugan nito, yung ikaw ay nagiging steward, administer, management, manager, ng isang kumpanya man yan o ano pa man yan. No? So, ang unang kadahilanan why we study, again, sabi ng 2 Timothy, study. So, the word study, ang ating pinapag-aralan sa salitang dispensation. Why we study dispensation? Number one reason to understand God's progressive revelation. Ang Panginoon, hindi po niya one time ni-reveal yung kanyang plan sa tao. So ito'y gradually, step by step. Sino yung pwede niya mapagkatiwalaan? I-reveal ng Panginoon yung kanyang kalooban sa tao, yung kanyang 100% plan. So God did not reveal every detail of His plan at once. Hindi po ni-reveal ng Panginoon ang bawat detalye ng kanyang plano ng isang beses lamang. Instead, He unfolded His purposes gradually throughout history. Kaya meron sa Bible, makikita mo, may mga talata in the Bible declaring the end from the beginning. So kumbaga, yung end, diniklear na ng Panginoon from the beginning. Alam na ng Diyos. Kasi siya yung nakakaalam from Genesis all the way sa Revelation ang nangyari at pwedeng mangyari. Kailan nagkaroon ng tinatawag na redemptive program ang Panginoon? Ang gandang katano naman, di ba? Is it in Genesis 1:1? So wala pa namang all of man, di ba? So ibig sabihin, hindi siya magliligtas doon. Wala siyang ginamit na redemptive program po yan. Papasok tayo dun sa unang dispensation later on. Number 2, reason to avoid confusion. Kaya kailangan mo pag-aralan ang salitang dispensation. Pag sinabing dispensation, you are being steward, you are being administrator, you are being the manager of that particular workman yan, company. So kailangan i-maintain mo yun. Pangalawa, to avoid confusion. Alam naman natin sa mundong ito, ang daming nakakalito, di mo ba? Kahit sa mga kabataan, inakal natin yan during the youth revival, no?
na living in a, kumbaga dito sa magulong mundong ito. Kung wala kang pagkapit sa Panginoon, talagang mapapompis ka. Because ang three greatest na kalaban ng Kristiyan, the Word, the flesh, and the devil. So ang mundo, i-divert yung focus mo, yung attention mo. So magkakaroon ka ng confusion ngayon, ang daming ino-offer ng mundo. The Word, the flesh, yung laman, malakas yung hatak ng laman. And of course, the devil itself. The devil himself, no? So to avoid confusion, yun po yung kalawang dahilan why we study dispensation. Understanding dispensation helps explain why some biblical commands were given. Bakit may mga tinatawag na biblical commands na binigay ng Panginoon for a particular people or period. Halimbawa, yung time ni Adan at Eva, sila yung inatasan ng Panginoon doon sa Garden of Eden na have dominion. So, yun ang have dominion, pagharian nila ang halamanan ng udon. So, pag dominion, mayroong kingdom, di ba? So, Adam, siya po ay tumatayong king, supposed to be. Kaya lang sila ay nagkasala, kaya sila ay nawala doon sa paradise. And then, dahil na-confuse sila, when the devil, the enemy, Satan, entered into the world of man, Adam and Eve, sila ay nagaya, na-confuse. Yung mindset po nila, nagaya ng Diablo. So as a result, nawala po sila doon sa Garden of Eden. And what happened after right then? Na-curse yung ground. Na-curse yung tao. Na-curse yung mga halawanan. Kaya yun po yung nangyari. So in short, damay po ang lahat ng saling langit. Dahil sa pandaraya. Dahil sa sila ay na-confuse. Akala nila, sinabi ng Diablo, thou shall not surely die. So naglagay siya ng confusion doon sa salitang, thou shall not surely die. Yung surely die, sabi ng Panginoon, in the day that thou eatest thereof, thou shall surely die. Ang Diablo, naglagay siya ng confusion. Hindi kayo mamamatay, you shall be as gods. Knowing good, sabi, nilagyan ng not dun bago yung surely. And not only that, mga balit, while God's moral character remains constant. So, hindi nagbabago. Unang kausap ng tao during the time of Adam and Eve, yun ang tinatawag na period of innocence. Papasok tayo mamaya. Pero dito muna tayo sa mga kadahilanan why we study dispensation. Number one, to understand God's progressive siya, no? Hindi po siya minsanan. Siya ay progressive. Kaya progression. Pangalawa, to avoid confusion. Maiwasan po yung tayo ay ma-confuse. Maligaw ng direksyon. Ang pangatlo, to see God's faithfulness. Para makita yung katapatan ng Diyos. Hindi ba nung sila ay makulong niya sa pagkakasala? Nawala ba yung katapatan ng Panginoon? Hindi nawala ang katapatan ng Panginoon. Ang nawala yung katapatan ni Adam and Eve doon sa inuutos ng Panginoon. So sila, instead of being faithful, naging kabaligtaran ng faithful, unfaithful. Instead of obeying to the voice of God, they listen to the voice of Satan. In-entertain po kasi nila. So despite repeatedly human failure, dahil paulit-ulit silang nagkakasala, but God continually demonstrates mercy and keeps His promises. Diba ganun ang ugali ng Panginoon? Ilang beses kang madapa, ilang beses kang magkamali. Nananatili yung habag at saka yung pangako ng Panginoon na laging bukas ang kanyang kamay. Kapag ang kanyang anak nadapa, nagkamali, nagkasala, laging bukas ang kamay ng Panginoon. So ganun po. So ibig sabihin, yun po yung katangi ng Panginoon siya'y matapat. God is faithful. Yan yung tema ng Youth Revival, no? Yung kanilang theme song. Yung katapatan ng Panginoon. And ang pangapat, dito po tayo sa pangapat. Yung pangatlo, to see God's faithfulness. Para makita ang katapatan ng Diyos. Yan po yung pangatlong kadahilanan why we study the dispensation. Una, para maintindihan natin
yung progressive na revelasyon ng Panginoon. Pangalawa, ma-avoid natin na tayo ma-confuse, madaya. Pangatlo, para makita yung katapatan ng Panginoon, paano niya dinilang tao despite na paulit-ulit siyang nagkakamali, nagkakasala. Ang Diyos na natili siyang natapat. Iyon po yung ugali ng Panginoon. Ang panghuli at pangapat, to understand our present responsibility. Para maintindihan natin yung ating kasalukuyang responsibilidad. Ano ba ang kasalukuyan nating responsibilidad? So believers today live during the dispensation of grace. Ang dispensation na nilalakaran natin, biyaya po siya. Bilang kaligtasan, biyaya. Diniliver sa atin ng Panginoon na libre, walang bayad, wala tayong ginawa, tinanggap natin ng 100%. So biyaya nga naman. So ngayon, tinanggap natin yung biyaya na yan. Ano yung kapalit na responsibilidad natin? Para bang bigyan tayo ng regalo ng Panginoon, pababayan mo lang basta-basta yung regalo dyan na dyan. Iingatan mo siya. Pero yung kaligtasan natin, hindi tayo mag-iingat ha. Baka ma-misinterpret mo nilang nakikinig. Tayo po bilang mga Kristiyano, meron tayong responsibilidad. Despite ng kaligtasan natin, nandun siya sa ilalim po ng dispensation of grace. Baga pinagkatiwala sa atin ng grasya ng kaligtasan na ito, na libre, and of course tayo ay tinawag para iproklama natin ang gospel and make disciples. Yung dispensation of grace at yung ating pagkatawag, ano yung pagkatawag natin? Kahapon nag-attend tayo ng Vision Conference. Yun po yung responsibilidad ng bawat churches. Ang responsibilidad ng bawat anak ng Diyos na tumanggap sa Kanya bilang sariling personal Savior. Your responsibility, my responsibility is to proclaim the gospel. Ipangaral po ang Ebanghelyo at make disciples. Yan ang madalas nating narinig sa ibang pastor. Ang sabi niya, lahat ng Kristiyano ay misyonero. So, hindi lang ang pastor ang misyonero. Lahat ng tumanggap ng regalo ng kaligtasan, ang tawag sa kanila, misyonero. Ang misyonero, siya yung tagapagsalita, tagapaghatid ng mabuting balita ni Kristo. Yung ibang misyonero, kaya yung mga mangangaral, nagbibigay sila ng libreng babasahin. Kinikwento nila. Sa mga children naman, tinuturo yung mga Bible story. Sa mga outreach center, so yun po ay, yun ang trabaho po ng mga tinatawag na Kristiyanong tumanggap sa ilalim ng dispensation of grace. So alam na po natin ngayon kung ano yung responsibilidad natin sa kasalukuyan, no? So kung hindi mo maintindihan yung responsibilidad mo ngayon, hindi mo naintindihan yung ibig sabihin ng dispensation. Bakit ka niligtas ng Panginoon? Ano yung purpose? Ano yung pakay ng Panginoon? So, kailangan po maliwanag po sa atin yun. The reason why God saves you so that He can use you bilang Kanyang ambassador, bilang Kanyang workers, co-workers, sabi ng 2 Corinthians chapter 6, no? Ano yung trabaho ng co-workers o yung workers, laborer of God, missionero o missionary, proclaim the gospel. Ipangaral, ipakayag ang Ebanghelyo. Sabi nga ng kanta, you may not be a pastor, but you can pray. So one form of being a missionary, you can pray. Kahapon nag-testimony yung isang babae na kung saan ay, ang ganda lang kanya naging testimony bago siya tumugod doon sa panawagan ng Panginoon. Yung mga nakapagatin, narinig po nila, di ba? Paulit-ulit siyang nagkakasakit. Sabi niya, almost point to death na siya, pero binigyan pa rin siya ng chance ng Panginoon. Tapos, nakipag-deal siya sa Panginoon kung saan siya gagamitin at yung mga palatandaan. Nag-attend siya ng mission conference once again. Tapos, nakipag-deal siya muli sa Panginoon. Sa pangatlong pagkakataon, pupunta siya ng lugar ng India. Maririnig kaya yung tagapagsalita about sa India. At ang sabi niya, wala sa marinig. From first preacher, second preacher, third preacher. Kaya lang yung panghuli. Madalas po niyang sinabi, India, India. So doon po siya nagbigay ng katugunan. So hindi pastor yun, babae kasi siya.
Siya ay isang worker, katuwang po ng mga foreign pastor, ng missionary in abroad. Ang ganda ng kanyang naging testimony dahil maliwanag sa kanya yung panawagan ng Panginoon. Alam niyo po, tayo lahat tinawag ng Panginoon. At kapag ka tumawag ang Panginoon, God will call, He will enable. Amen. Gagawa ng kaparaanan ng Panginoon, bakit kanya tinawag, at pag tinawag kanya, He will going to enable you. Hindi mo sasabihin na, hindi naman ako nag-aaral ng seminary. Makatandaan po natin, although yung speaker kahapon, sabi niya, meron siyang 5 degree, ang 5 degree, yung Bible College. Pero lahat yon, pag wala si Kristo, sabi niya, walang paguluhan. Yun yung sinasabi ni Paul, those I counted but lost, sabi ni Apostle Paul. Yung lahat ng achievement niya, kung wala si Kristo. Kaya ang naging motto ni Paul, sabi ni Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life is now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kaya yung lahat ng kanyang naging achievement sa buhay, ibinilang niya itong walang kabuluhan lang. Kasi nga, walang saysay yun kung wala si Kristo sa buhay natin. Diba? Ngayon po ang ika-apat na kadahilanan bakit kailangan nating pag-aralan ang dispensation. So, maliwanag na ang simple definition ng dispensation, administration, stewardship, management, at saka po yung tinatawag na ikaw ay katiwala ng Panginoon, ini-entrust ng Panginoon yung specific responsibility. Una po kay Adan at Eva. Kaya sa ating din po, naniniwala ako, mayroong pinagkatiwala ang Panginoon. Pinagkatiwala sa atin ang gawain po ng Christ Center. Individually, mayroon pong responsibilidad ang bawat isa sa atin. So, bilang pastor, may responsibility ay pangunahan ko po ang church na rito. And your responsibility, not only nakaupo tayo dito, of course, kailangan natin ipangaral din ang gospel. Ngayon, ginagawa po natin pagtulong sa mga misyonero, 2, kabanatuan sa Concepcion. Laking tulong po na yun. Kasi yung bawat kalwa, tulad po nung chat sa akin ng isang pastor sa Concepcion, may bagong nabaptize naman. So, ibig sabihin, yung bawat kaluluwa na nalalagay sa paanan ng Panginoon, meron po tayong kasama doon. Blessing po yun. Bahagi po tayo. Wala man tayo po doon pero yung prayer natin at saka yung maliit na halaga na naipapadala natin sa kanila, nagiging kabahagi po tayo. Amen? Kaya for the time being, local muna tayo. Pero nakaka-challenge, di ba? Yung iba, tumutulong sila sa pori. Pero tayo, malaga siguro pagka malaki na tayo, kapag may church building nila na tayo, hindi natin magawa yun. Pero for the time being, dahil maliit pa lang tayo, dito muna tayo sa maliit. Kahit paano, maliit man tayo, nagiging mission-minded na po ang Church ng Christ Center. Amen? Kaya yun pong bagay na yan ay nakaka-bless, nakaka-challenge. Kaya pag nag-attend po kayo ng mga mission conference, matcha-challenge kayo talaga. At makikita mo yung iba-ibang mga tinatawag na testimony ng mga pumupunta sa mga foreign field. Of course, galing yun po sa local field dito sa Pilipinas. Okay, ngayon, punta natin sa pangalawang lesson natin, the pattern found in every dispensation. Ito po yung guide na ating masusupungan sa bawat dispensation. Mayroong pattern yan eh. Kaya kagandahan po nito, mayroon pong tamang pagtuturo ang Biblia, yung rightly dividing the Word of God. Paano mo pag-aaralan yung Biblia from Genesis to Revelation? Noon hindi natin alam, di ba? So, yung sentro ng Biblia ay walang iba si Kristo. Kaya natin kinuha yung pangalan ng ating church, Christ-centered. Si Kristo, siya yung sentro ng buhay natin. So, si Kristo, siya yung sentro, yung pasimula sa una at saka yung dulo, sino ba yung pasimula at sa una? Si Kristo rin, di ba? I am the first and the last, the beginning and the end. So, ibig sabihin, siya po lahat ang bida sa kabuuan po ng pinapag-aralan natin Biblia. Ito po yung unang pattern, no? Each dispensation follows a similar pattern. Unang pattern,
yung God's revelation. Sabihin po ito, God reveals His will. Ano bang nireveal ng ating Panginoon kaya kay Adan at Eva? Kung sila yung unang kausap ng Panginoon under the first dispensation, which is the dispensation of innocence. Kaya lang dito muna tayo sa pattern. Yung pattern nito, every dispensation, ginagamit po ito para kapag kalimbawa mayroon kang ini-interrogate, iba kapag mayroon silang ini-interrogate na biktima o kaya yung dito, yung suspect, yung mga investigador, ginagamit po nila, may pattern sila. Ginagamit nila yung interrogative question. What, when, where, why? Bakit nangyari ito? Kailan nangyari ito? Saan nangyari ito? Nagamit nila may pattern. So the same is true sa pag-aaral po ng dispensational truth, meron pong tamang pattern na susundan natin. Panahon ni Adan, panahon ni Moses, panahon ni Abraham, panahon po ni Apostle Paul, and then of course the rest of the Apostle. Meron po siyang pattern na sinusundan at hindi ka maliligaw. Ito yung kagandaan po. No? So una, makikita natin pattern yung God's revelation. Dito, inire-reveal ng Panginoon ang kanyang kalooban. Pangalawa, yung tinatawag na human responsibility. Yan ang po ang pangalawang pattern. So guide lang po ito, parang prescription ng doktor. Paano mo gagamitin yan? Paano mo maintindihan yung sakit na yan? Anong klaseng gamot ang iinom mo? Bawat oras mo ba iniinom ang gamot na ito? So yun mga tinatawag na reseta na binibigay ng doctor. Human responsibility, people are accountable to obey what God has revealed. Ang bawat tao may accountable po sila kung ano man ang inireveal ng Panginoon sa kanila. Kaya si Adan at Eva, dahil sila yung kauna-una kausap ng Diyos, kaya kung ano man ang nireveal ng Panginoon kay Adan at Eva, accountable po sila doon. Iba nireveal po nila yung pag-partake ng knowledge good and evil. Kaya lang, anong ginawa po nila? Dinilate po nila yung command ng Panginoon. So, therefore, accountable po sila doon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, tinanggal sila sa paradise. Na-curse yung paradise, yung ground. And then, pangatlo po, human failure. So, responsibility, of course, yung hindi mo nagagawa yung responsibilidad mo, mahuwi yan doon sa human failure. Humanity fails the test. Diba si Adan, sunod kay Adan, Moses, Abraham, mga Bible character, David, sino may yung kilala yung si Noah, ganun din. So lahat yan, nag-fail po sila. Sino yung kilala niyo po sa karakter sa Bible na hindi nag-fail? Yung nasa sentro na pinapakilala ng Biblia, Jesus Christ. Hindi man kailan siya nag-fail. Kaya siya yung model, siya yung perfect model ng buhay ng tao. Kaya siya yung I am the way. The way, article D. Although maraming way. Kaya si Adam, iba yung way niya. Si Noah, iba din yung way niya. Si Moses, iba yung naging way niya. And then, si Abraham, iba yung naging way niya. Pero si Jesus Christ, sabi niya, hindi na niya sinasabi yung way, I am the way. Tinuturo niya yung kanyang sarili, ako yung tamang daan. So, pag siya ang sinunod ng tao, wala yung magpapalpak, di ba? And ang pangapat, mga kapatid, since ang tao po ay nag-pray, papasok ngayon yung God's judgment. Yun ang pangapat na pattern ng pag-aaral ng dispensation. God judges sin in righteousness. So, ang Diyos, sinahatulan niya yung kasalanan sa katuwiran. So, hindi niya hahatulan, ibibend niya yung law, yan ang trending ngayon, binabaluktot yung katotohanan. Using yung kanilang sariling batas para ito ay kumabol sa kanila. Pero alam niyo po, ang Biblia, ang Diyos, dahil righteous judge ang ating Panginoon, hahatulan niya ang tao sa kanyang kasalanan sa katuwiran niya. Kaya tayo din, balang araw, hahatulan tayo ng Panginoon sa kanyang righteousness. Hindi mo palagi niyang dinidikdik sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God
and His righteousness. Tinote ng preacher kahapon yan. And all these things shall be added unto you. Pag hindi mo sinaliksik yung katuwiran ng Panginoon, walang may dadagdag sa iyo. Ang may dadagdag yung opposite. Hindi blessing, cursing. So God judges sin and righteousness. So, dahil ang Diyos ay Diyos po siyang mahabagin. Pagkatapos ang hinato ng kasalanan, mangingibabaw po yung grasya ng Panginoon, tama? Ito yung panglima, God's grace. So yung pattern na yan, mayroon na tayong idea kung paano niya i-deal ang bawat dispensation, every needle point, every dispensation, kung paano niya i-deal ang tao. Kung say perfect, napagtala lang niya, tapos nag-disobey siya, tapos pinatungan ng parusa, pero hindi nagtapos po doon. Pinatungan din ng grasya ng Panginoon. Parang taong ito, mabigyan siya ng chance para magbago siya. Yung makikita niyo sa mga mobile na mga pulis, a chance for a change. A chance for a change. Kumbaga, meron ka pang pagkakataon para magbago ka. Alam niyo, biblical yun, nasa Bible yun. Yun po yung heart ng Panginoon. So how many times na madapa, magkasala ang tao, but still the mercy of God, nandun po siya. Ang mercy of God, you don't deserve, pero binigay sa atin ng Panginoon. Unmerited favor ng Panginoon yan. So God's grace, under God's grace, God provides mercy and continues His redemptive plan. So itong pattern nito mga kapatid, from Genesis all the way to Revelation, ginagamit ng Panginoon. Kaya walang mintis ang tao. Hindi niya may blame, hindi niya may tuturo ang Panginoon. Nang siya pagkatapos ang inatol, nilagay siya ng grasya ng Panginoon. Parang ito yung gamot doon sa sugat mo para gumaling ka. So gagamitin ng Panginoon ng lunas yung problemang sakit ng tao. Ang problemang sakit ng tao hindi lang po physical, kaluluwa. Sino yung pinanggamot niya sa atin? Si Kristo. Yung kanyang buktong na anak. So hindi pa rin nagtapos po doon, habang nandito tayo sa buhay, nagkakasala tayo, still meron pa rin pong grasya ang Panginoon. Yet this pattern, ito ay magpapatuloy all the way sa Revelation. Kaya bantayan po natin to every Sunday. Ang ganda pong pag-aaral ito. Tapos magkakaroon tayo ng question and answer. If you have some question, you can raise question. Tapos sasagutin po natin base doon sa ating napag-aralan. Hindi tayo lalabas po dito sa lesson na ito na hindi natin tinakil dito. Gagamit tayo ng ibang reference. Hindi po magiging healthy po yung ating pag-aaral. So any question, dito muna po tayo, introduction at saka yung pattern, ano ba yung mga pattern. So mayroon na tayong idea ngayon kung paano ang Panginoon. Ang galing ng Panginoon, di ba? So hindi lang siya God of judgment, God of mercy rin siya, God of grace ang Panginoon. Hindi katulad ng tao, kapag ang tao humatol siya, talagang mayroong kasamang pagsusumpa. Susumpa ka ng tao. Pero ang Diyos, kailanman hindi na tayo sinumpa, di ba? Hindi tayo sinumpa ng Panginoon. Hindi niya tayo kinurse. Malapay siya pa yung na-curse dahil po sa atin. Na-curse po siya dahil napakos sa Diyos. Okay, so let's have a short break. Tapos balik tayo po. 5 minutes. Sounds good.
Okay, tayo bumalik sa ating mga sumundo. So, page number 38 tayo. We have a story to tell to the nations, yung proclaiming of the gospel. Dumako sa ating scripture reading. Let's sing page number 2, Are You Was in the Blood? Page number 2.
sa ating scripture reading, buksan po natin yung ating mga Bible dito po sa Psalm 36. Buong chapter po. Psalm 36. Buong chapter po natin babasahin. Tayo po tayo pagdating sa huli. Sabay-sabay po tayo. Psalm chapter 36, verse 1. The transgression of the wicked saith within my heart, that there is no fear of God before his eyes. For he flattereth himself in his own eyes, until his iniquity be found to be faithful. The words of his mouth are iniquity and deceit. He that left off to be wise and to do good. He deviseth mischief upon his bed. He setteth himself in a way that is not good. He abhorreth not evil. Thy mercy, O Lord, is in the heavens, and thy faithfulness reacheth unto the clouds. Thy righteousness is like the great mountains. Thy judgments are a great deep. O Lord, thou participest manna and beasts. How excellent is thy loving kindness, O God. Therefore, the children of man put their trust under the shadow of thy wings. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river by thy pledges. For with thee is the fountain of life, in the light shall we see light. O continue thy loving kindness unto death and the lowly, and thy righteousness to the upright in heart. Sabay po tayo. There are the work of your trust. Amen. Let us the foot of right come against me, and let not the hand of the wicked remove me. Sabay po tayo. There are the workers of iniquity fallen. They are cast down and shall not be able to rise. Amen. Sige po, tayo manatiling nakatayo at tayo manalangin. Ayun Diyos, salamat po sa pagtitipon po namin ito. Malaya po namin nabusan at basahin at pag-aralan ng salita. Sa gabay at patnubay ng iyong Espiritu na nananahan sa aming puso at isipan. Dalangin po namin ang umaga nito, ang araw nito, mga po kayong patuloy na makita, may taas ang aming kalagitnaan. Ma-enjoy namin ang fellowship sa pag-aaral ng iyong salita. Dahil din po namin lahat ng nakatsunkin online, Lord, saan man silang dako pa ng Diyos sa mga oras nito. Aming dalangin, patuloy mo silang pagkumayan, gabayin Panginoon, sa bawat lakad ng kanilang buhay. Hindi po ang church po ng Christ Center, patuloy natin itinataas lahat po ng ministries, aming naaabutan ng various places like in Corvina, in Melo, in Nagtap, sa Sacubia, sa Sindalan, sa Cabanatuan, sa lugar po ng Concepcion. Makalingkod mong tumatayo sa bawat punti ng Panginoon Diyos. Hindi po sila na i-empower Panginoon as they preach thy word, ang mahamon ang bawat mga makikinig, at sila ay lilisan sa iglesia na bawat po ang dalakan, kayapaan, at pananamit sa kanilang buhay bilang mga anak ng Panginoon. Bless niyo po ang aming pagpapatuloy. Ang lahat po ito ang dalangin ng Kristo. Amen. May visited po sa mga announcements sa kahapon nandiyan po guys sa Green Meadow. Magandang panahon dahil po nakapag-conduct ng service. And of course, kahapon din tayo po ay nakapag-bisita sa invitasyon ng gawain puso daw. Dati po tayong nag-work. Salamat naman at tayo ay nakapag-attend ng mga ilang available ng mga kapatid. So mamayang hapon sa lugar po ng Corvina. So pwede pong patuloy na manatiling maganda ang panahon. Kaya lang, sa mainit minsan kaya nagkakaroon ng reaction ng ating mga katawan na po. So kunting ingat lang po tayo. Get well sa mga may sakit. Si survey, wala ngayon na po. So tuloy natin ipanalangin. Katatapos lang ng kanyang kaarawan. Yun yung talaga parang baby pa rin siya eh.
Sister Ben, boss. So, get well soon, Sister Ben. So, we wish you, and of course, ng ating kapatid from Australia, Brother Jerome. Hope and pray kaya actually ngayon, no? Iman at salamat sa inyong pagsuporta sa gawain po ng Christ Center. Tawagin po natin na magbibigay ng tanging bilang. Julio. Good morning po sa ating lahat. Isang blessing po at encouragement na nakapag-attend po kami sa Mission Conference. Maging po sa mga missionaries na napakinggan po namin na tunay po hindi po madali sa ministry pero nandito po rin po sila at nagpapatuloy po sa gawain. Awitin ko po I Can Go eh, hindi lang paalala na sa ating pong mga Kristyano napakasarap pong isipin na balang araw po sa biyaya ng Panginoon, makakarating tayo sa lahat sa langit. Beside the gate of heaven, waiting to go in, and he wondered how this holy place could take a man like him. With shouts of great rejoicing, and with music then they came, of the angels standing by him. He asked what could be their name. These are the company of prophets, the goodly fellowship of souls, who speak God's word with faith and boldness, who bless the poor and make the wounded whole. Oh, he fell upon his knees and cried, I am not one of these. He waited till another man of shining ones drew nigh. They entered into heaven with a hallelujah cry. He asked again, who are these? Can you tell me whence they came? He seemed to see the answer in a burning tongue of flame. These are the company of martyrs, the mighty fellowship of saints, who knew our Lord and walked beside him, who ran the holy race and did not faint. Oh, he fell upon his knees and cried, I am not one of these. Then suddenly a multitude was heard from far away. Their voices rang with songs of joy, like children at their play. He's a Rahab, he's a David, Mary Magdalene and Paul, and the thief who died by Jesus was the one who led them on. Who are these? He almost shouted at the angels.
salamat for that wonderful song, I Can Go With You. Thank you po sa mensahe ng ating Panginoon. So once again, good morning po sa mga nakatune online. May God continue to bless you despite of the init po ng ating panahon. Ano po? So dito po sa Psalms 36, yung ating expo sa umaga dito. Nandiyan po yung ating pangalan po ng ating topic for today. He had left off to be wise. Mahirap po kapag lumisan ka sa pagiging wise. Mahirap po sa maraming Kristiyano. Sabi ng verse number 3, our key verse, the words of his mouth are iniquity and deceit. He had left off to be wise and to do good. When you depart from being wise, you will also depart to do good. Opo yan. So may God bless His word na po. So tuloy-tuloy po tayo. So marami po mga tao sa kapanahon na natin ito, no? Yung kinoconnect po nila yung wisdom with education. So hindi natin minamasama na mayroon tayong mga tinapos, tayo naging success, tayo mga intelligence na mga person. Sabi nga ng speaker, naalala ko lang, no? He has already 5 degrees. Pang-5 nga yung Bible College po niya. So, ang ganda naman yung kanyang mga dating ng kanyang pananalita. Talagang halatado na nag-aral po siya. But as we said, yan man ay degree, yan man ay wealth, ay yamanan ng influence. But still, kapag wala ka dun sa presensya ng Panginoon, you will remain spiritually unwise. Amen. Yan po ang kabaliktaran ng pagiging wise, yung unwise. Ayon po sa Biblia, ang true wisdom, ito ay nanggagaling sa Diyos. Let's read that in Proverbs chapter 9. Ang simula po ng totoong karunungan, ito ay nagsisimula sa ating Panginoon. Hindi po nagsisimula dun sa ating mga paaralan. Marami po kasing nagsasabi na ihasa tayo pagdating sa academic, no? Mahusay. So, meron naman talaga mahusay ng tao pagdating sa academia. Yung iba nga, ang dami nilang mga tinapos na mga degree, nakaka-inspired. Pero sabi ng chapter 9 ng Book of Proverbs, verse number 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. So dito po maliwanag, describe po ng Biblia ang kondisyon po ng isang wicked na tao. Ito sa Psalms 36. Kung babalikan natin yung Psalms 36 bilang ating foundational text po. I-describe po ng ating Panginoon kung ano ang kondisyon ng isang wicked na tao. At kung paano yung si Aring David, in-raise down niya yung downward path ng isang tao na wala lang pagkatakot sa Diyos. Sabi ng verse 1, the transgression of the wicked said within my heart that there is no fear of God before His eyes. Ang sabi ng verse 2, for he flattereth himself in his own eyes until his iniquity be found to be hateful. Di ba yung may mga uri ng tao ganyan? Yung makita mo pa lang siya yung kinamumunghian mo na siya. Sabihin po, hindi maganda yung kanyang dating sa iyo. Pero paano po ang ginawa ng Panginoon, no? Dito po sa mga talatang ating babasahin, no? Sunod-sunod natin makikita. No? Ang pinaka-danger po na nag-e-exist sa kapanahonan natin ito, na yung mga tao madalas nilang linilisan yung wisdom mula sa Diyos, nagpapalit nila sa worldly philosophy. I also mentioned that, no? Yung philosophy, tradition, and science, kalaban din ng Kristiyano. Filosofiya. Personal desires or pride. Yan po minsan ang nagiging mapanganib na nag-e-exist in our present time. Kapag tayong tao, medyo umaangat yung kanyang kwalidad ng kanyang buhay, medyo dumilihis na siya sa
wisdom. Pag wisdom, takot niya sa Diyos. Yet God's Word calls us back to Him. So kapag tayo ima-asenso sa buhay, sabi nga ng iba, kailangan manatili tayong down to earth. Sabihin, balik pa rin tayo sa Diyos. Ibigay natin yung glory sa Kanya. Hindi because of me, because of I, ito na ako ngayon. You have left off to be wise. Pagka ganun po, yung magiging outcome ng buhay natin, kinalikuran na natin yung pagiging wise. Ang pagiging wise sa mundo, iba yung pagiging wise sa Biblia. Ang wise po, sa panig ng Panginoon, balanse po siya. Hindi yung umaangat yung kanyang kalidad ng buhay dito, napapaliwanan yun sa spiritualidad. Ang Kristiyano, mas umiingat, umaangat yung sa spiritual aspect kaysa mababa yun. Pero na-maintain po niya yan sa tulong at gabay ng Panginoon. Nakikita niyo po yung pagkakaiba. But a person who is wicked, he turned to be wise, yun na po yung mga tinatawag na lumayo na sa Panginoon. Siyempre, pagka lumayo ka na sa Panginoon, hindi mo na naririnig. Ito ginawa kong ilustrasyon sa turbina last Sunday. The call of the Master. Ilang porsyento ba ang ibinibigay ng tenga natin sa Diyos? Is it 5%? Tapos sa mundo, 95%? So habang tayo pumapalayo, bumababa yung percentage ng pakikinig natin sa totoo nating Master, at yung Master of this world, none other than Satan, 95% na. So malakas ang kanyang persa. Malakas ang pandinig natin. So hindi natin namamalayan habang tayo papalayo sa presensya ng Panginoon, hanggang yung parang battery ng cellphone yan bumababa yung bat natin. From 5%, 4, 3, 2, 1. Hanggang magiging 0 na yan. Yan ang sinasabi ng talata, He had left off to be wise. Maraming Kristiyano, panahon natin, naming nabaptize, sabi ko, sa Turbina and even in Green Meadow, all of a sudden, wala ka lang makitang percentage man na papakinggan nila ang Panginoon. They had left off to be wise. Binigay na ng 100% sa Diablo, kay Satan, ang kanilang tenga. Wala na yung para sa tinga sa Panginoon. Kaya magugulat sila kapag ka sila iniyugyug ng problema, magugulat ka na lang. Bakit nangyari ito? So sisisi lang, mag-aaral sila masisisi. Pero hindi naman nila namamalaya. Sila po ang may kagagawan nun. Ito po yung exact description ng talatang binabasa natin. The transgression of the wicked said within my heart. Sinasabi niya sa kanyang puso, sabi niya, there is no fear of God before His eyes. Wala nang pagkatakot. Mga Kristiyano, malayo na sa Panginoon, wala nang 5%, wala nang 4%. 0%, as in. Kaya pagka sila ay kinapitan ng problema, malala, wala nang remedy, sabi nga ng Bible. Pero yung Kristiyano, na kung saan nakaatas pa rin, kahit minsan, papabayaan natin yung battery natin sa Panginoon, nagiging, sabi natin, 0.5% na lang, 50%, ngayon, magkakaroon tayo ng resilience. Babalik tayo. Kasi yun ang sign po ng isang Kristiyanong lumalago, hindi siya nagpapabaya. Kasi pag yan ay pabayaan mo yan, yan ang simula ng kalbaryo. Ano po? Yung una makikita natin dito, when we left off to be wise, wisdom begins with the fear of God, sabi ng 36:1, no? Ang daw karunungan, ito'y nagsisimula nang may takot ka sa Diyos, respeto sa Panginoon. Ang root problem, kadalasan, hindi yung pagiging ignorante tayo. Ang ugat ng problema, yung the absence of reverence for God. Maraming mga Kristiyano ngayon. Sa turbina nga, lantaran oras na service, may nagiinuman. May tindahan. Hindi ba insulto sa Panginoon niya? Hindi ko sinita. Bahala ang Panginoon magsita sa kanila. Sabi ko, bahala kayo. Pero deep in my heart, siyempre, bilang pastor, hindi ka masaya. Kasi alam mo, araw ng panambahan, tapos mga nagiinuman. So, yung problema, hindi pagiging ignorante. Ang problema, yung absence of reverence. Katulad ng binigyan ko ng illustration kanina, they close their ear of hearing what the Master says.
And then, dito nila nilagay yung kanilang pandinig. Kaya sa result, kahit mag-inuman sila doon, wala na silang mararamdaman pa. Wala nang mararamdaman sa sarili nila. Kaya meron pa pong talata in Proverbs 1:7. Tulad din po ng binasa natin. Psalms 36. Proverbs 1:7, ang wika ng talata, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kanina, wisdom. Ito, knowledge. But fools despise wisdom and instruction. Kaya kung gusto mo magkaroon ng kaalaman, karunungan, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Diyos kasi ang magbibigay ng karunungan sa atin, magbibigay ng maraming knowledge. Ecclesiastes 12:13. Ito po yung talata na konektado dito sa ating pag-aaral. No? Ecclesiastes 12:13. Sabi ng verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Dahil dapat magawa siya ng takot sa Diyos, reverential fear. And keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yung magbigay ka ng mataas na respeto. Dapat matakot ka. Iba yung mga natatanda noon kapag ka may bisitang matanda sa bahay. Sabi ng nanay, tingin lang, kaya yung tatay, di ba? Yung mga anak, uupo, susulok. Hanggang hindi aalis, yung bisita, hindi aalis din sa upuan ng mga bata. Ang taas po ng respeto na, di ba? Eh ngayon, kahit mapatid na yung nanay, takbo dyan. Eh noon, hindi pwede yun. Kailangan papabalikan ka nila. Balik ka doon. Saka hindi ka nag-bless. May matandang bisita, tapos taga-doon ka. Magmamano ka sa magbigay respeto. Ganun yun, no? So, yun ang mga kaugalian. So, ngayon, unti-unti nang nawawala yun. So, pwede naman natin ibalik, di ba? Kung malba, nagbisita kayo. Kayong mga people, pumunta kayo dito. Matuto kayo mag-bless. Mga nakakatanda dito. Kasi ganun din. Pag nagpunta yung tulad yung mga bata, bisita sila sa bahay nyo, mag-bless din yan. Pag ginawa nyo halimbawa sa inyo, tapos sila makikita nila yung halimbawa din. Yan po yung tinatawag na sign ng mga pamilyang ito, mataas ang respeto nila sa mga magulang. Sabihin, may takot ka sa Diyos. Kaya mo ginagawa yon, hindi para magpakita ka, ginagawa mo yun, alang-alang sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin po nun, yung mayroon kang wisdom na nanggagaling sa Diyos. And that wisdom, ina-apply natin. So when the people stop fearing God, they begin, anong kabaliktaran? Trusting themselves. Pag wala ng respeto ang tao sa Diyos, ang respeto nila sa sarili na. Huwag na huwag natin gagawin niya. Nawa, walang araw, umaseso kayo. Siyempre, mga magulang nyo, magiging retired na sila noon. Magiging senior na sila. So, kailangan bigyan pa rin natin silang halaga, no? Halaga. Hindi porke natapos na sila, graduate na sila sa trabaho, kayo naman ngayon. Sige na, kailangan huwag natin kakaligtaan. Otherwise, you will begin to trust yourself. When you stop trusting God, you will start trusting yourself. Yun ang nakabaligtaran. And every spiritual decline begin when God is no longer honored. Yung spiritual decline natin, yung pagbaba ng ating spiritual decline, spiritual ng buhay natin, ang pagbagsak nito, yan ang bunga ng hindi natin pagbibigay honor sa Diyos. Noong ikinasal yung isang kasama namin, narinig ko yan sa isang pastor. You honor God and I will honor you. And I forgot that verse. When you honor God, He will honor you. Sabi ng talata na yun. So, hindi ko lang matandaan po yung talata na yun. Narinig ko po sa isang nagkakasal na pastor. Iniiwan ko talata, sabi niya. I-honor mo ang Panginoon, i-honor ka niya. So, pag binless mo ang Panginoon, i-bless ka ng Panginoon. Amen? No, kapatid, ito yung isang illustration. Ang isang barko daw na napakalakit, napaka-powerful. Ngunit kung wala itong compass, course, lulubog lang yan, di ba? Kahit malaki, maraming karga, malakas ang makina niya, pero kung walang compass sa harap niya, lulubog lang yan.
O kaya babangga siya ng kapwa niya barko. So, ang mangyayari, lulubog man pati yung mga nakasakay sa barko, lulubog yan. Katulad po ng Kristiyano. Na kapag wala tayo, kahit na titulado tayo, wealthy person tayo, kilalang tao tayo, pero kapag wala yung Panginoon sa buhay natin, bukas makalawa, mawawala din tayo. Katulad tayo ng barko na napakalaki, napaka-powerful, ngunit wala siyang kompas sa harapan niya. So the tendency, it might be an accident o kaya lulubog sila. Ano po? Kaya yun po ang nakita natin. Napakahalaga po na mayroon tayong wisdom of God. Ang wisdom of God, kaiba sa wisdom of this world. I remember, meron sa talata, where is the wisdom of this world? Again, yung wisdom of this world, dito lang yan. Pero yung wisdom ng Diyos, dadala kanya sa kapayapaan, katagumpay. Pero yung wisdom of this world, kapag kaya nang in-embrace mo, ilalayo ka palayo sa Panginoon. At panigurado, hindi ka aasenso. Ang pangalawang titignan natin, balikin ko po yung Psalms 36. Point number 2, living wisdom corrupts the heart and the tongue. Pag tinalikuran natin yung pagiging wise, ano ang makukurap? Puso at bibig, dila, tongue. Kaya nga, mayroon pong tinatawag na mga corrupt leader, mga corrupt na mga tinatawag na sa panahon natin yan, maraming corrupt, hindi pa na. Simply because dahil wala silang respeto sa ating Panginoon. Sabi po ng verse 3, balikan natin yung Psalms 36 verse 3, ulit lang, the words of his mouth are iniquity and deceit. Tingin yung taong lumayo sa Panginoon, lumayo doon sa pagiging wise. Puro pandaraya ang sinasabi ng kanyang bibig. Very common din sa ating panahon. Yung evil nagiging good, yung good nagiging evil. Lumalabas sa bibig nila yung masama nagiging good. They bending the law. Yan ang sinasabi ng Biblia. When you bend the word of God, He will also bend you. Amen. The words of his mouth are iniquity and deceit. He had left off to be wise and to do good. So kapag wala ka na sa tamang kaisipan, hindi mo na binibigyan dahil ng Panginoon. Hindi ka na rin gagawa ng kabutihan. Ganun lang po ay magiging bunga ng mga gawa natin. Because wala na tayo sa tamang kaisipan, wala na tayo sa direksyon ng Panginoon, pati yung mga gawa natin yun mangyayari. Tingnan niyo po ang Matthew 12:34. Kapag lumayo tayo doon sa takot sa Diyos, apektado hindi lang yung puso, pati yung bibig natin. Sabi ng Matthew 12:34, this is the earthly ministry of the Lord Jesus Christ here on earth. Sabi ng Matthew 12:34, yan. 12:34 po ng Matthew. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So kung ano daw yung nangigimabaw, nag-aapaw sa puso mo. Kung ito'y masama, lalabas din sa bibig mo masama. Kung ito'y mabuti, lalabas sa bibig mo mabuti. Yan ang maliwanag na talata. The abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung daw ang nag-uumapaw sa nilalaman ng puso ng tao, yun ay lalabas sa kanyang bibig. When wisdom leaves the heart, simple speech enter the mouth. Kapag daw yung wisdom, ito ay inalikuran ng isang dating matinong Kristiyano, manigurado pati yung mga lumalabas sa kanyang bibig ay masama na din. Baka questionin mo rin ang magulang mo. I-questionin mo na rin ang teacher mo, at ang pastor mo, at ang Panginoon. So this includes lying, gossip, yan ang lalabas sa bibig, no? Pride, false teaching, angry words. Yan natin yung James 3:17, bago natin yung punta yung point number 3. James 3:17, ang tinuturo po ng wisdom of God, ito po ay pure and peaceable. James 3:17.
Tapos punta natin yung pangatlo po, no? James chapter 3, verse 17. Sabi po ng verse 17, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. So, maliwanag po, no? So, tanong, anong klaseng wisdom kaya ang ating ipinopromote sa sarili natin, sa buhay natin? Is it the wisdom from above of the or the wisdom of this world? So, the opposite of the wisdom of from above is the wisdom from this world. Na ilalayo ka, pati yung sarili mo, mag-iiba. At manlalait ka ng kapwa mo. No, mag-humiliate ka ng kapwa mo. Pati yung mga lalabas sa bibig mo, hindi mo na alam. Sasagutin mo na kung sino ka. Ang point number 3 natin, living wisdom leads to living good. Ay tama yung Psalms 36:3 kanina, no? Pag tinalikuran mo yung wisdom of God, ito'y maglilid doon sa living good. Hindi mo na rin gagawin yung tama. Diba? Magiging falsehood ka na palagi doon. Sabi ng 36 verse 3, the words of his mouth are iniquity and deceit. He had left off to be wise. Ayan, maliwanag po ito, no? Ayan, sabi ng susunod na talata, verse 4, he devised mischief upon his bed. He seated himself in a way that is not good. Yan. He abhorreth not evil. So, kumbaga, yung masama ngayon, ini-embrace mo na because you have left off to be wise. So, living wisdom, it leads you to living good. Maliwanag po yun. Makikita natin dito when makikita mo yung progression. No fear of God, no wisdom, no good works. So yung sin, it never stands still. Ang kasalanan daw hindi ito mananatiling nakatayo. When a person stops pursuing righteousness, sin fills the empty space. Sabihin ko nito, yung empty space ng buhay natin, ang magpupuno nito, yung tinatawag na kasalanan. Kasi bakante po siya. Pero kung punong-puno po yan ng wisdom ng Panginoon, hindi nababakante. Walang puwang yung kasalanan na pumasok. Amen? Hindi siya makakapasok. Pero kapag na in-entertain natin, maninira yan. Kaya ang Panginoon, ayon sa Ephesians 2:10, iligtas tayo bilang mga mananampalataya, hindi lang po mula sa kasalanan, but also para sa buhay ng mabuting gawa. Yan natin ang Ephesians 2:10. Ang Kristiyano po, hindi lang tayo niligtas mula sa kasalanan, iniligtas din tayo tungo sa buhay para gumawa ng mabuting gawa. Ephesians 2:10. Sabi ng Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto, so mayroon siyang direction, unto good works which God had before ordained that we should walk in them. Alam, hindi mo magagawa yung mabuti kung wala ka sa Diyos. Kung hindi ka naka-align sa Diyos. Kinakailangan ng Kristiyano palagi siyang naka-attach sa ating Panginoon. Pag naka-detach ka, hindi mo magagawa po yun. Ang kamalintaran lahat ang magagawa mo. So that's point number 2, no? 3, I'm sorry. Living wisdom, it leads you to living good. Iiwan mo na yung paggawa ng mabuti sa kapwa mo, sa sarili. Pero may talata in Galatians na, let us not weary in doing good or in well-doing, for in due season, you will reap pag-aani ka. So huwag kang maiinip sa paggawa ng kabutihan. In due season, we shall reap if we faint not. Maraming Kristiyanong fainted nanglulupay-pay na. Kaya sila ay bumalik na from living off to be wise, now they embracing na sila ay maging unwise. Kamalinkaran po, opposite, no? And finally po, Christ is the wisdom of God. The answer to man's lots of wisdom, hindi po yung trying harder, kundi kailangan natin si Kristo. 1 Corinthians 1:24. Hindi tayo magwawakas. Samantala,
Sa unang Korinto, chapter 1, verse 24, ito po yung kasagutan dun sa kakulangan po ng wisdom ng tao. Ang pagkakulang ka ng wisdom, kailangan mo si Kristo. Kasi si Kristo siya yung wisdom. Sabi ng 1:24 ng book of 1 Corinthians, but unto them which are called for both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. So if you need wisdom, kailangan mo si Kristo. Kasi si Kristo siya yung kapangyarihan at siya yung wisdom ng Diyos. When you have Jesus in you, you have the power and the wisdom of God. So the cross may seem too foolish to the world, sabi nga rito, but it is God's perfect wisdom. Kapag tayo nagtiwala sa Diyos, ang ating mga kasalanan ay mapatawad, ang ating puso ay mapabago, at ang banal na Espiritu, tuturuan niya tayong lumakad ng wise. Hindi po. When we trust Christ, pag pinagtiwalaan natin si Kristo, our sins are forgiven. Forgiven and forgotten. Our hearts are changed. Hindi mo naman mababago yung puso mo. Kahit yung doktor, papalitan yung puso mo, mananatili pusong tao pa rin yun. Pero yung puso ng tao para mabago ito, ang may gawa niyan ang Panginoon. Discerner of the thoughts and hearts, no? Panginoon. And then the Holy Spirit then will teach us to walk wisely. So, ang totoong wisdom, ito po ay masusumpungan lang kapag meron kang relasyon kay Kristo. Hindi yung magkaroon ka ng lots of information through Facebook, through internet, para maging marunong ka. Pero ang totoong karunungan, ito'y nanggagaling sa Diyos. Amen? Yan sabi po ng talata kanina, the wisdom from above, ito po ang kailangan ng tao. Sino yung galing sa langit? Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? Siya yung power and the wisdom of God. So if you have Jesus Christ in you, you are wise person. At hindi ka lalayo mula sa presensya ng Panginoon. Amen? So I hope and pray mga kapatid, huwag nating mabayaan na tayo ay lumayo na pagiging wise. Manatili po tayong wise hanggang madatnan tayo ng Panginoon na naglilingkod tayo na may kagalangan sa ating puso. Hindi yung napakarami ng ginawa ng Panginoon, yung all of a sudden, iniwanan mo ang Panginoon. Tapos biglang dumating ang Panginoon, wala kang mukhang iyaharap sa Panginoon na hindi ka. Mahirap po yun. So stand, let's pray. Panginoon Diyos, marami pong salamat muli sa umagang ito for reminding us once again sa buhay po naring David kung paano niya pinraise down ang buhay po ng mga tao wala sa iyo na tumalikod na pagiging wise, then na sila po ay nag-suffer ng consequences. Panginoon, maaaring kami po ay naging biktima man ng aming buhay sa dating panahon. Ngunit salamat, Panginoon. As you have said, Lord, your grace and mercy ay laging sapat para sa amin every time we come to your presence, Lord, at isurrender